Today's video features our visit to the Maritime Center, Vellamo in Kotka. Ito ay isang national museum sa bansang Finland at ito nga rin pala ang first tourist spot destination na napuntahan ko. Approximately 15 minutes drive ito from the Tjutinen hanggang sa museum. Maulan ang araw na ito at kahit na summer dito ay malamig at naka-jacket pa nga ako. Mapapansin na napakalinis ng kasada, hindi ma-traffic at may designated parking slots sa gilid ng kasada. May naka-note sa parking area na may initial 2 hours free parking sila. Kapag lumampas sila sa oras ay matitikitan sila. Ano nga ba ang meron sa Maritime Center Vellamo? Meron silang exhibitions, vessel tours, cultural guided tours, and occasionally meron din silang mga concerts para sa small crowd. Mapapansin sa ating gawing kaliwa, meron diyang maliit na open park. Halos lahat yata ng madaanan namin, marami akong mga napapansin mga parks. Sa gawing kanan, ito ay isang city theater at sa ating kaliwa, ito ay isang maliit na shopping center. Nandito na nga pala tayo sa Kotka Center kung saan naroon ang Maritime Center Vellamo. Dito rin matatagpuan ang Kotka Central Marketplace. And this is the Kotka City Hall. Now we're heading to the old Kotka Harbor, kung saan itinayo ang Maritime Center Vellamo na pupuntahan natin ngayon. So, malapit na nga pala tayo sa museum at dito napakaluwag ng parking space nila. Narito na tayo sa entrance and these are the ticket prices as of this video recording. For regular adults, it is 15 euros. For students, pensioners, and the unemployed, 10 euros naman.
So, di ba, hindi lang mga students and seniors ang may discounts, pati na rin yung mga unemployed may discount dito sa bansang Finland. Under 18 years old naman and the personal assistance, free ito, walang bayad. O di ba mapapasana all ka na lang sa entrance rate nila? In my experience, katulad sa bansang Jordan at sa Pilipinas na rin mismo, may mga lugar kasi tayo na iba ang rate kapag foreign tourist ka. May 3 levels ang museum. Merong auditorium and seminar rooms. May roof stage na may panoramic view ng Kotka Harbor. Meron ding restaurant dito sa roof stage at meron ding access palabas na ng building. Meron silang main exhibition level at ito yung pinuntahan natin. Ganito ang lumang makina na ginamit nila sa paggawa ng papel. Historically, ang Kotka is known for wood processing and paper mills. May related video ako na nagawa na at ilalagay ko ang video link sa description. Doon makikita yung old factory and logs along the road. This is a giant toilet bowl. Pinapakita dito na ang mga bagay ay nagbabago base sa panahon, teknolohiya at disenyo. Marami ngayon ang nahihilig sa aesthetic designs. Alam mo ba ito? Na-experience mo ba maglaro nito? Ito ay ang Pico. Nakakatuwa naman kasi kilala din pala nila ang larong Pico sa bansa nila. Ito yung pinaka-nagustuhan kong part sa exhibitions. Yung interactive 3D map nila. May assigned para sa historical events. So imagine, nakatayo ka lang sa same place, highlighted na yung every event during the war. Dito naman sa bahagi ito ng museum ay ang boat hold and coast guard. Makikita dito ang recreational boats, iconic vessel, old wooden style boats, at mga parts ng boats na nakolekt nila under the sea from the war against Russia in 1940s. Ito naman ay ang iba't ibang materyales na pinagsama-sama at nakabuo ng isang panibagong imahe. Ito ang sa trivia. Alam niyo ba na ang favorite character nila dito ay Moomins? Ang disenyo ay mula sa comical series ng isang Finnish noong 1940s pa. Inilalarawan sa bawat designs yung pakikipagsapalaran ng mahiwagang pamilya na nakatira sa Moomin Valley. Nandito na nga pala tayo sa roof stage. May restaurant at panoramic view ng harbor. May access na din dito para sa outdoor boat tour nila. May separate entrance fee nga pala ito. May exit na rin dito palabas ng museum area. At dahil maulan at malakas ang hangin, kanda takbo kami palabas pabalik na sasakyan. Mahirap na baka maabutan ng malakas na ulan. So, question. Worth it nga ba ang mag-tour sa museum? Para sa akin ay oo. Mahalaga ito para malaman ang history nila at paano ang evolution nito sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang po ang video na ito. Mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod pa na video. Salamat!